Alright mga kapatid, magandang araw sa inyo. Meron tayong napakahalagang pag-uusapan. So dalawang balita itong panonoorin natin. Una mga kapatid, yung sa West Philippine Sea. At eto naman, eto na siguro yung unahin natin. Hindi ko alam kung sasang-ayon kayo mga tol, pero gusto kong malaman ng pulso ng community lang natin mga kapatid. Dahil dito sa report, ipinapanawagan ng isang kongresista kay PBBM na agarang ipahinto, ipatigil, ipagbawal ang lahat ng online gambling mga kapatid. Kayo mga tol, sang-ayon ba kayo dito sa sa panawagan ng isang kongresista? Kasi kung ako tatanungin, approve, agree at saka talagang ako diyan mga tol, suporta ako diyan. Dahil lagi nga nating sinasabi mga kapatid, dati ang mga kasino, meron niyang restriction, bawal ka pumasok diyan kapag minor ka pa, bawal ka pumasok diyan kapag di ba? Ngayon mga tol, nasa smartphone na yung mga kasino, yung mga scatter, di ba? Lahat nalululong diyan mga tol, kahit sabihin ng mga influencer, nasa tao pa rin naman yan eh. Di ba? Nasa tao pa rin naman yan kung siya ay magsusugal o hindi eh. Di parang sinabi mong ganun din sa droga nasa tao din naman yan kung siya ay magdadrug, so hindi eh. 'Di ba? Ganun lang din naman yan mga tol pero nakikita natin napakaraming nalululong sa sugal, napakaraming ginagamit yung pera na dapat pang-aral niya, pang-enroll o kaya pera ng pamilya niya na savings nila naubos sa loob ng isang araw dahil sa scatter mga tol. Ngayon, eto na, ipinapanawagan ng isang kongresista kay PBBM ang agarang pagpapahinto sa lahat ng online gambling. Comment kayo sa ibaba, kayo ba isang ayon o hindi? At bakit? Ngayon panoorin natin ito mula rito sa UNTV News. Rosalie, ano ang detalye nitong mga panukalang batas kontra online gambling? Bernard, dapat pagbawalan ng online gambling transactions sa electronic wallet platforms kaya hindi sa online applications ng banking institutions. Yan ang posisyon ni Bicol Saro Representative Terry Ridon na sumusuporta sa paghihigpit sa online gambling. Alam nyo, ito yung mahirap kasi rito eh. Napakaraming mga influencer, actually pati mga artista. Yung mga artistang nire-respeto, mga artistang tinitingala, mga sikat na artista, mga tol, ang nagpo-promote niyan. Diba? Ang nagpo-promote, ang nagpapakita na pwede kang manalo rito. Tapos diba may mga social media personality na pinapakita nila yung isang bugkos na pera nila dahil sa ganyan. Siyempre dahil ang mga Pilipino gusto rin nilang makaahon, gusto rin nilang maabot yung mga pangarap nila. Akala nila ganun ka-easy yun. Pero diba may kasabihan nga, the house will always win. Diba? Mananalo ka, oo, pero mas malaki pa rin yung talo mo. At ang pinakamasaklap nun kapag talagang talo ka. Yung tipong magbebenta ka na ng gamit, yung dapat pang enroll mo sa school, naitaya mo na dyan. O kaya naman, eto may napanood ako sa isang Tulfo ata yan eh. Hindi Tulfo yun. Nirereklamo niya yung asawa niya kasi naubos isang araw lang 80,000. Yung iba nagkabaon-baon pa sa utang dahil dyan. Yung iba may negosyo na silang malaki Malaki na yung negosyo nila mga tol. Pumagsak dahil na ipatalo nila sa sugal. Yun ang problema mga tol. Diba? Hindi pwedeng sabihin kasi ng mga influencer o ng mga tao na hindi, depende pa rin kasi sa tao yan. Nasa tao pa rin yan kung magsusugal siya o hindi. Oo nga, depende sa tao yan. Diba ganun din yan pag sa droga? Depende pa rin sa tao yan kung titikim siya o hindi. Diba? Di sana hindi na rin ipinagbabawal yung pagbebenta ng droga. Depende rin naman pala sa tao kung gusto mong mapahama ka o hindi. Di ba nga kaya nga hindi bawal dito sa Pilipinas ang Mary Jane dahil ang mga tao walang disiplina, mga Pilipino walang disiplina. So dapat ganun din dito eh. Sabi rito, nadagdagan pa ang mga kongresistang nagsusulong ng mga panukalang batas kontra online gambling. Una dito ay may mga panawagan na ang isang kongresista kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad ipahinto ang lahat ng online gambling. Tuloy natin. Anya, dapat mag-umpisa ang gambling regulation sa access restriction. Bago ito, nauna namang nanawagan si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ihinto ang lahat ng online gambling ngayon.
Sa pamagitan ito anya ng kautusan na bawiin ang lahat ng administrative issuances at regulations na nagpapahintulot sa anumang uri ng online gambling, kabilang na ang online casinos at online sports betting. Meron akong kilala mga tol eh. Sa isang araw, 50,000 ang natalo. Grabe. Isang araw, 50,000. Gate nito, isusulong nito yung isang panukalang batas na magbabawal sa online gambling at betting mobile app. Mhm. Si bukod noon, 2nd District Representative Keith Flores naman, nais na gawing mas mahirap ang access sa gambling. Kaya magsusulong din ito ng panukalang batas na maglalagay ng limitasyon sa e-wallet para sa online gambling app. Kung totoong kumikita itong mga gambling ganyan at kumikita ang Pilipinas, ibalik na lang ulit sa dati. Diba? Ibalik na lang ulit sa dati na meron lang mga kasino, yung mga lugar na kung saan nagpupunta, yung mga sobrang daming pera na darating na nakakotse, aalis na nakataxi, yung mga ganon mga tol. Diba? Diba may mga ganon, Soler, mga ganon may mga kasino talaga, doon na lang. Kasi pag nilagay nila sa smartphone, online, sino pa bang walang smartphone ngayon mga tol? Kahit ngayong mga tambay, kahit ngayong mga pulubi sa kalsada mga tol eh. 'Di ba? Yung mga nag-aabot ng mga sobre-sobre sa jeepney, may mga smartphone yan eh. 'Di ba? Lahat yan eh. Lahat may access na eh, mapabata o matanda eh, 'di ba? Kaya talagang alam ko baga parang unti-unting sinisira din yung kinabukasan ng mga mamamayang Pilipino. Sa Senado, isinusulong na rin ang mas maigpit na regulasyon kontra online gambling gaya ng pagbabawal ng betting games sa e-wallet. Balik kay Bernard. Maraming salamat. Alright mga kapatid yan gusto ko lang makuha yung inyong opinion at inyong saloobin about dyan. Ngayon, talon tayo sa ibang balita mula naman dito sa Net25. Quad diplomats nababahala sa sitwasyon ng West Philippine Sea at East China Sea. Ano-ano ba tong quad na yan? Alam ko ito yan Australia, Japan, US, India. No? Yan yung yan yung mga kapatid, mga quad diplomats mga tol. No, nababahala sila dito sa West Philippine Sea at East China Sea, no? Tuloy natin. Ikinabahala ng mga top diplomats ng Quad ang lumalalang sitwasyon sa West Philippine Sea at East China Sea. These are very important countries. These are very important strategic partners and allies of the United States. And together we have a lot of shared priorities, a lot of things we care about in the world. I think there are many global problems, but also problems that we face in our respective countries that can be solved by us cooperating together. Sa pagtanggap ni United States Secretary of State Marco Rubio sa top diplomats para sa isang high-level security dialogue ay inihayag ng mga ito na kailangang bigyang pansin ang umano'y tuloy-tuloy na agresyon at nangyayaring paglabag sa itinakda ng United Nations of Freedom of Navigation and Overflight. Isa lang naman na may problema dyan mga tol eh. Kailangan pa ba nating pangalanan? Diba? Problema nila sa freedom of navigation. Merong isang bansa no, na nagagalit kapag may mga ibang bansa na nagpa-practice ng kanilang freedom of navigation, pati flight. Dito nga lang sa atin mga tol di ba? Lilipad ka sa ibabaw ng Bajo de Masinloc na nasa loob din naman ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Bigla na lang may nagpapalibad ng fighter jet tapos nagpapakawala sila ng mga flare. May nagre-radio challenge pa. Paman hindi direktang pinangalanan ng bansang gumagawa nito, inisa-isa ng political bloc ang ilan sa mga mapanghamong kilos na nangyayari sa dalawang karagatan, katulad ng panghihimasok sa mga offshore development na ginagawa ng mga maliliit na bansa at ang pagpigil sa mga barko ng ibang bansa na maglayag sa karagatan. Di ba? Halimbawa na lang mga tol sa atin mga tol sa West Philippine Sea. Freedom of navigation, alisin muna natin yung exclusive economic zone natin mga tol. Alisin muna natin yan. International water yan Freedom of navigation, ibig sabihin meron kang kalayaan na mag-navigate dyan o dumaan mga tol. Freedom. Problema, naglalayag ka dyan, bigla ka na lamang susundan, bubuntutan, iwa-water cannon, didikitan, babanggain. Ganun katindi dyan. Halimbawa na lang tayo, BFAR at saka Coast Guard. Meron tayong mga maliliit na mga mangingisda na tinutulungan ng gobyerno.
para hindi na mabawasan yung kita nila sa pagbili ng krudo, lalong-lalo na nagmamahal ng krudo, bumababa, nagtataas dahil nga sa unstable na kalagayan sa Middle East. So tinutulungan ng gobyerno natin yung mga mangingisda, binibigyan nila ng libreng krudo para nga hindi na mabawasan yung kita nila sa onting nahuhuling isda. Pero kahit na yung humanitarian mission na yon mabuti sa kapakanan ng mga maliliit na tao, winawater cannon, pinagtatabuyan nitong bansang to. Anong bansa yon mga tol? Yun lang naman ang tanging bukod tanging problema at pinoproblema ng buong mundo eh. Tuloy natin. Pinuna rin ng grupo ang mapanganib na maniobra na patuloy na ginagawa ng mga military aircraft at mga Coast Guard at militia vessels mula sa palagiang paggamit ng water cannon laban sa ibang barko hanggang sa mga serye ng ramming incidents at biglaang pagharang sa mga naglalayag na barko. Ayan na, alam na natin mga tol kung sino mga gumagawa niyan. Ano? We remain seriously concerned about the situation in the East China Sea and South China Sea. Nabanggit na kung anong bansa, no? We reiterate our strong opposition to any unilateral actions that seek to change the status quo by force or coercion. Sa mga serye ng ramming incidents at biglaang pagharang sa mga naglalayag na barko. This is a very important Quad meeting, as always, and unfortunately we meet against the backdrop of conflict and of escalating competition. So it has never been more important for us to harness our collective strength for peace, for stability, for prosperity in the Indo-Pacific. And Anong pangalan nito? Balikan nga natin. Balikan a natin very important Quad meeting, as always, and unfortunately ito yung Australia's Foreign Affairs Minister, Penny Wong. Aba, pangalan mga tol, may lahi. May lahi, pero tignan nyo, siya mismo mga tol, diba? Inaano niya, kumbaga, kinokondena niya yung ginagawa ng ano niya, pinagmulan. it has never been more important for us to harness our collective strength for peace, for stability, for prosperity in the Indo-Pacific and for all our peoples. Ikinababahala ng grupo na ang lahat ng ito ay bahagi ng nangyayaring militarisasyon sa mga nabanggit na karagatan. Yeah. Binigyan din ng grupo ang kahalagahan ng pagpapairal ng mga itinakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS para sa katatagan at pagpapanatili ng kapayapaan sa WPS. Kaya nga may UNCLOS di ba? United Nations Convention on the Law of the Sea, di ba? Merong convention o kasunduan sa batas sa karagatan, pinirmahan ng mga bansa para kilalanin, pero merong isang bansang matigas sa muka, ayaw kilalanin. We emphasize the importance of upholding freedom of navigation and overflight o other lawful uses of the sea and unimpeded commerce consistent with international law as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. At ECS. Nagpahayag din ng suporta ang Quad Ministers sa pagresolba sa mga maritime disputes sa pagitan ng mga bansang dinaraanan ng mga naturang karagatan sa mapayapang paraan na nakabatay sa mga itinakda ng international law. Muli ring nagpahayag ng pagsuporta ang grupo sa hangarin ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na mapabuklod ang mga miyembro nito. Kasama na ang iba pang regional organization katulad ng Pacific Islands Forum, Indian Ocean Rim Association at iba pa. Tatandaan natin mga tola, kahit saan natin dalhin. Sa pamilya, sa barangay, sa syudad, sa bansa, sa international, palaki lang palaki kasi family Family ang pinakamaliit na bahagi ng lipunan. Sabihin na lang natin sa pamilya, meron tayong rules, may batas. Pero meron tayong isang miyembro ng pamilya na hindi sumusunod dyan sa patakaran na yan. Nagkakaroon ng kaguluhan. Ganon din sa barangay, kung meron ka mga kapitbahay na walang pakialam sa ipinatutupad na rules, sa patakaran, merong kaguluhan. Sa syudad, ganon din. Sa bansa, ganon din. Sa international, ganon din. Ngayon, ganun ang nangyayari mga tol. Merong kasunduan, pinirmahan, dapat igalang, nagkakaroon dapat ng respetuhan, walang agawan ng teritoryo, wala sanang awayan. Pero hindi, merong isang bansa mga tol.
Walang pakialam doon sa pinirmahan nilang kasunduan, doon sa convention na yon ng batas karagatan. Wala silang pakialam doon mga tol, binabaliwala nila yon. Anong ginagawa nila? Hinaharas nila yung mga maliliit, kinakaya-kaya nila kasi malaki sila eh. Diba? So nagkakaroon tuloy ng tensyon, nagkakaroon ng kaguluhan. Yun ang problema mga kapatid eh. 現在、中東や欧 Currently, there is turmoil in the Middle East and Europe. Yeah, 州で meron. はさまざまな混乱が起きております。我々よ The Indo-Pacific region where our 4 countries are located is the growth engine of the global economy. 4カ国 Ito, Japan to. が一致するインド太平洋は世 Ang 界人 sasalita. 口の半数以上を要する世界経済の Counting 成 for 長 more エン than ジ half of ン the で world's あり、 population. インド太平洋 With 地 this, the peace and stability of the Indo-Pacific region are 域の平和 essential. と安定は国際社会の繁栄にとって不可欠であります。インド太 For 平 the 洋地域の prosperity of 平 the 和と安定 international のために community. 地域の大国である The 4 countries as major powers in the region have an 4 important role to play in ensuring peace and stability in the Indo-Pacific region. 本日は Today, I'm 民間の looking forward to 国際情勢 engaging に in ついて in-depth 戦略 strategic 的な観点 discussion から議論を深めたいと思いま on the す。 current また international 自由で situation. 開かれたインド太平洋 Additionally, の we 実 will 現のために exchange views, 地域 future 諸 cooperation that 国 will に benefit. ひ益する今後の協力などについてしっかりと意見交換したいと思います。ありがとうございます。 So maraming salamat sa Quad, no? At hindi nila binabaliwala yung nangyayari dito sa Indo-Pacific region. Kasi mga tol, ang Pilipinas apektado. Tayo mismo apektado. Isa tayo mga tol sa nabubulas. Isa tayo sa nangangambang baka girahin. Alam mo yun, nagkakaroon tayo ng tensyon dito sa bansang to eh. Lagi na lang tayo yung nakakaranas ng water cannon. So salamat at merong mga bansa na mahusay mag-isip. 'Di ba? Mga bansa na talagang nakikita nila kung ano yung problema dito sa ating rehiyon. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.